So simulan natin dito mga idol, matapos nga pong manalo ang Creamline Cool Smashers sa kanilang pangalawang laban kontra sa kupunan ng Petrogas Angels. Nakita naman natin same na lineup o starting lineup ang ginamit nila sa unang laban nila kontra sa Akari Chargers. Ang sinasabi natin, nakuha na ng CCS ang kanilang chemistry at momentum. So ngayon, hindi pa original na starting lineup ang ginagamit ng Creamline, pero nakita nyo naman kung paano talaga lumakas ang CCS ngayon, kahit nga sa import nila na si Courtney at meron din nalagdag sa starting lineup na si Mitcha gamit. So ngayon, maraming nagtatanong kung bakit nga daw po hindi pa nakakapaglaro si BDL at lalong-lalo na etong si Maring Gemma Galanza. So may nilinaw si Gemma sa mga nagtatanong. At ayon sa kanyang sinabi, medyo nakakaramdam pa ng sakit ng kanyang paa. Isang taon na nakakalipas, no? At talagang pinipilit lamang niya lumaro ng mga nakaraan, pero hindi pwedeng mag-take ng risk sa pagkakataong ito. Baka daw kasi lalong mapasama at magkaroon ng problema, mamaya hindi pa siya lalong makapaglaro. Sa kanyang sinabi, sa kanyang interview ay sinabi ni Gemma Galanza na rin sa kanyang physical therapist na kinakailangan nilang gamutin pa ito dahil may nakitang something dun sa kanyang paa at hindi naman niya sinabi kung ano ho ito. And for sure, kinakailangan pa ng fast recovery ni Maring Gemma Galanza para muli hong makapaglaro. Hindi man siya makapaglaro, pero alam naman natin tumatakbo at maganda nagiging resulta ng game ng Creamline Cool Smashers. So narito yung naging interview ni Gemma Galanza, pakinggan ho nating mabuti. Okay naman ako. I mean, wala naman kasi siyang pain or anything. So, kailangan na talaga niyang mag-heal, kaya nakaboot. Ano yung specific na? Actually, hindi namin alam kasi 1 year na siyang masakit. So, nitong last season, nitong invitational, parang yung pain niya kasi, na siya, everyday ko na siya na-feel. So, parang sinabihan ko na yung PT ko na parang di na siya normal. So, pina-MRI ko na, and then, yun nga, may nakita ko something sa bone. So, may timetable ba? Kailangan tayo? Wala pa kasi kasi mahirap kasi siyang isugal kasi hindi nga namin alam kung nag-heal na ba siya or some part na ng hindi anong stage na nung injury ko, kung nag-heal ba siya or nag-heal pa lang or malala pa rin siya. So ang talaga namin ng coaches and ng PT na talagang mag-focus talaga sa pag-heal talaga ng bone niya, and yun nga, hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako nakaboot. So, and sorry. So, specifically sa foot, sa ankle, sa foot siya. Opo. Paano mo yung tinake yung decision na hindi ka naman malalay ng confidence? Paano mo yung pinasa? Ako naman pag like normal, siguro hindi lang naman sa akin, siguro sa lahat ng athlete naman, kung may nafe-feel naman na kahit anong sakit sa katawan. Kasi normal naman na sa amin, talagang kasama na yun sa trabaho namin. So, ilalaro talaga namin hanggang makakaya. Pero kasi, as an athlete din, kailangan din namin isipin yung longevity ng career namin. So, ayun nga, hindi natin kasi masasabi kung kakayanin ba to or tatagal pa to buong season. So, mahirap na mas lumala pa siya. So, mas matagal pa yung recovery, and hindi natin alam kung yung balik ko ba is 100% or mas okay ba, di ba? So, yun din yung sabi sa akin ng doctor na delikado din if tinuloy ko kasi mas malaking chance na mag-end yung career ko if maglumala siya. So, mas nag-focus kami dun sa mas mag-heal na lang siya or kaysa isugal namin na hindi namin alam kung hanggang saan itatagal. Ano lang kalaking bagay yung suporta ng teammates mo and yung management sa paggaling mo? Super. Ang Creamline naman, yung team, lagi namang nandyan sila to support, and talagang, well, sad sila talaga na hindi ko makakalaro, pero yun nga, nandun sila na mas importante na mas makarecover talaga, mas makabalik ko ng 100%. Kasi, yun nga, mahaba pa yung magiging career namin and yung magiging takbo ng season namin. So, madaming taon na pwede makabawi. And ngayon, I think, madami, ang sabi nga nila, may reason kung bakit nangyayari to. Thank you po.